Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po. Nagbabalik po muli ang Eric's Vlog at ngayong araw ho na ito ay pag-usapan ho natin yun hong patuloy na paghahanap po ng mga pamunuan ho ng PNP, particular ho yung CIDG na naghahanap ho doon ho sa kilalang negosyante na si Atong Ang. Hanggang ngayon ho ay patuloy pa rin ho ang paghahanap. Ang alam ho natin ngayong araw na ito ay tumungo sila sa Rosario, Batangas sa isang lugar na kung saan ho ay pag-aari ito ni Atong Ang. Subalit wala ho silang nadatnan na Atong Ang ho doon sa lugar na yon. At ayon ho sa PNP CIDG ay meron na hong 17 na nagbigay ho ng tip o tumawag ho sa kanilang opisina upang ipaalam ang posibleng kinaroroonan ho nito hong hinahanap nga ho na si Atong Ang. At yun hong 17 hong yon na nagbigay ng tip sa PNP CIDG ay mostly ho sa lugar ng Batangas, Laguna at Central Luzon. So yun ho ang mga lugar na itinip ho ng mga tumawag ho doon sa CIDG. At naglabas na rin ho ng poster itong CIDG ho tungkol ho dun sa paghanap nga ho kay Atong Ang, at nakalagay ho doon yung mga numero ho na tatawagan. At katulad ho ng aking nasabi sa dati ko hong vlog o kamakailan, ang reward ho para ho sa pagbibigay ng tip kung nasaan man ho ang kinaroroonan ho ni Atong Ang ay tumataginting hong 10 milyon. So napakalaki ho ng inoffer ng DILG. Yun hong 10 milyon para ho ipagbigay alam kung nasaan ho itong si Atong Ang. Ayon naman ho dito kay Julie Patidongan, yung dati hong whistleblower, ay maaari daw ho nasa labas na ho ng bansa itong si Atong Ang. Dahil marami din ho nagsasabi na maaaring dumaan ho ito backdoor. At yan ay marami na rin ho ang nakakagawa na yan. At sa isang social media ay nabasa ko ho yung kwento ni Attorney Rick Diaz. So ito ho yung dating pagkakala po, ito yung dating ito yung dating NBI chief. So dati ho ay nagkaroon na rin ng kaso ho itong si Atong Ang. Ito ho'y nakalabas ng bansa noon hong year 2001, at ito ho'y pinahanap sa kanya dito nga ho kay Attorney Rick Diaz. At ang nangyari ho ay natagpuan ho si Atong Ang doon sa Las Vegas na nagsusugal, at doon ho ay hinuli siya. At ang pagkakalam ho natin doon sa ating nabasa ay ikinulong ho ng 5 taon mula 2001 hanggang 2005 itong si Atong Ang, hanggang sa nagkaroon ho ng extradition at napabalik ho si Atong Ang dito sa Pilipinas. Subalit yung mga kinakaharap kong kaso ni Atong Ang nung siya umuwi ay ayon ho kay Attorney Rick Diaz ay bigla hong naglaho, at sa tingin niya ho ay nagkaroon ng bayaran o nagkaroon ho ng deal kung bakit ho nawala na ho bigla ang kaso ni Atong Ang ho. So yun ho yung kwento ni Attorney Rick Diaz dun ho sa kanyang social media account. So yun ho ang update dito ho sa paghahanap ng ating mga kapulisan dito ho kay Charlie Atong Ang, na naharap ho sa mga kaso ho dahil nga ho dito sa pagkawala ng mga sabongero ho
At ang pagkakaalam ho natin ay meron ho siyang warrant of arrest na nagmula ho sa Batangas at sa Laguna. At bukod pa ho sa lugar na yan ay meron din hong mga nawala sa Maynila at meron din hong nawala sa parte ho ng Bulacan. Yun ho mga pinaghahanap na hong sabongero. So yan ho ang latest update dito kay Atong Ang. At yan ho ay patuloy natin susubaybayan kung ano ho ang kahinatnan ng patuloy ho na paghahanap dito ho kay Atong Ang. At karagdagan din ho ay pinapahanap din ho ito ng o pinapacheck ho ng PNP chief kung sino ho ang mga nagkakanlong o nagpoprotekta ho ng mga pulis dito ho kay Atong Ang. So yan ho ang mga latest update sa atin hong sinusubaybayan na paghahanap ho dito sa kilala hong negosyante na si Charlie Atong Ang. So hanggang dito lang po muna ang ating vlog tungkol ho dyan sa update ho ng paghahanap po ng kapulisan dito ho kay Charlie Atong Ang.